Noong February, kailangan kong magsuot nito halos buong araw at kung saan man ako mapunta. Ang tawag dito ay wrist splint. Nagkaroon kasi ako ng injury noon na tinatawag na de Quervain stenosynovitis. Ang cause daw noon, naipit na ugat kaya hindi ko maigalaw ng maayos yung wrist. At masakit kung ginalaw. Ugat daw dito yon. Okay. Naipit na ugat. Yun din daw ang sanhi ng iba pang conditions na nagpapasakit ng movement tulad ng carpal tunnel syndrome, nasa kamay din, sciatica sa balakang, at iba pang pananakit sa katawan. Ganun. Ito, napansin ko lang din na yung mga ibang problema sa pagdaloy ng dugo, na naging sanhi ng stroke at heart attack, ang sanhi daw doon ay baradong ugat. Okay. Now, kailangan malinaw sa atin na hindi pareho yung ugat na tinutukoy dito sa dalawang sitwasyon na to. Okay? Yung ugat na dinadaluyan ng dugo, ang tawag doon ay blood vessel. Tapos yung ugat naman na kapag naipit ay nagiging cause ng sakit sa paggalaw ng mga body parts, ang tawag doon ay nerve. Magkaiba yon, pero pareho kanilang Filipino term. Yung blood vessel or yung ugat na dinadaluyan ng dugo, meron siyang tatlong main na klase, yung vein or dinadaluyan ng dugo na papasok sa puso, yung arteries or yung mga blood vessels na dinadaluyan ng dugo palabas ng puso, tsaka yung capillaries na kung saan nagaganap yung palitan ng waste tsaka nutrients sa iba't ibang parte ng katawan. Yung nerves naman, kuryente ang dumadaloy doon. Okay? Hindi dugo. Yung mga nerve, nagsisilbi silang lagusan ng electrical signals mula sa utak papunta sa mga body parts natin para makagalaw sila. Sila yung lagusan ng information or instruction galing sa utak. At dumadaloy ito sa pamamagitan ng electrical signals or kuryente, kumbaga. Sila rin yung lagusan ng mga nararamdaman natin na touch, pain, or init, or lamig mula sa skin natin papunta sa utak. Kaya nag-register yung mga stimuli na ito sa ating utak. Kaya sana malinaw sa atin na hindi dinadaluyan ng dugo ang nerves. Okay? Pero sinusuplayan pa rin dito ng dugo kasi syempre lahat naman ng body parts kailangan ng dugo. Interesting din na pag-aralan kung paano nasusuplayan ng dugo ang nerves, pero pag-usapan na lang natin yun sa ibang video. Naisip ko tuloy na baka delikado yung confusion between these two terms kasi syempre kung may problema sa nerve, hindi ito masasagot ng treatment or ng gamot para sa blood vessel. At kung nagka-problema naman sa blood vessels, heart attack or stroke, ganun, hindi ito masusolusyonan ng treatment or gamot sa nerve. Okay? So, dapat aware tayo doon. Otherwise, kapag napunta tayo sa sitwasyon na ganun, we might cause more harm than good. Ayon sa isang eksperto sa wikang Filipino na nakausap ko kamakailan lang, meron tayong pwedeng gawing solusyon dito sa isang term na may dalawang mag-ibang meaning na nag-i-interchange. Pwedeng humiram tayo ng isang salita sa isang native Filipino language na gagamitin natin sa blood vessel or sa nerve. Baka kasi meron tayong wika dito sa bansa natin, Ilocano, Bisaya, Kapampangan, o kung ano man na baka merong kultura or wika na kumikilala dito sa dalawang konsepto na to na nerve at blood vessels separately at merong magkaibang term para sa kanila. Hindi ako maalam sa mga wika ng Pilipinas kaya kung may alam kayong mga termino na pwedeng gamitin dito na magkaiba, share nyo naman dito sa comment section. Ayun. So ayun, sana kilalanin, alamin at linawin natin kung ano yung mga termino sa science, sa technology at sa iba't iba pang aspeto ng ating buhay na ginagamit natin para mas malinaw kasi yun nga, we might cause more harm than good kapag nagkakalabuan tayo sa mga salita natin. Ayun. So did that make sense?